Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video tayo ngayon dito kay Rob Trip. Alright, at don't forget to subscribe this channel. This is your friendly neighborhood, Rob Trip tayo. BP Vice President Duterte pumiling ng bagong schedule sa pagdalo sa investigasyon ng NBI. Hindi nakarating si Vice President Sara Duterte patawag ng investigasyon ng National Bureau of Investigation ngayong Biyernes, November 29, ayon sa abogado nito. At siyang humarap ng NBI, nagpadala lamang ng ang bise ng sulat na ang presidente nagsasaad na dahilan kung bakit hindi ito makakapunta at request para panibagong schedule. Alright, panoorin po natin dito sa director ng NBI. Alright. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. Actually, nagpadala na ng advance party and check the premises early this morning. But then, dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim with a letter requesting for a resetting. No-show si Vice President Sara Duterte ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Sa halip, ang abogado niyang si Attorney Paul Lim ang dumating, dala ang sulat na nagsasabing hindi makakarating ang Vice Presidente. Nakasaad sa sulat ang dahilan kung bakit hindi makakarating. Nagbigay na lang ng sulat itong si VP Sara sa hindi pagdalo dito sa NBI at panibagong nagsasaad na dahilan kung bakit hindi makakapunta at request para panibagong schedule. Karating ang pangalawang Pangulo. Humiling din ito ng resetting ng schedule ng pagpunta nito sa NBI. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House committee hearings. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and ask for a resetting. Humiling din ito sa NBI ng kopya ng complaint, mga dokumento sa investigasyon at mga posibleng itatanong sa kanya. Sa December 11 ang napagkasundo ang reschedule ng pagharap ng pangalawang Pangulo sa NBI. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan pa nga namin. Pinag-uusapan pa namin mabuti. Hindi... Ayan, bigyan nyo rin ng kabilang panig, hindi lang kay Sara Duterte. At kung bakit din itong balak ipapatay si VP Sara. Alright? Ayun ang final na aming magiging action. But then, a-appraise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. Pinag-aaralan namin. Under Ayan, dapat lang pag-aralan. normal situation, hindi talaga dapat. Ayon sa NBI, iniimbestigahan nila ang lahat ng aspeto, di lamang ang umano'y pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez, kundi maging ang sinasabing banta sa buhay mismo ni VP Sara. She is also claiming that there is a threat on her life. Hindi namin ite-take for granted yan. So, dalawang portion. Ayan, dalawang portion aspeto dapat imbestigahan. Hindi lang siya, di ba? Yung threat sa President, First Lady, and the Speaker. Second, also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang Saka hindi naman magsasalita si Sara na walang dahilan yan. Ayan, common sense. pagtulungan sa amin nang maimbestigahan yan. Padadalhan na rin ng subpoena ang mga dumalo sa Zoom conference nang sinabi ni VP Sara ang umano'y pagbabanta para mahingan din sila ng salaysay sa konteksto ng naging pahayag nito. Kabilang na dito yung may-ari ng Zoom account, organizer ng presscon at ilang kawani ng media. Ryan. Alright guys, ayan, napanood po natin at napakinggan at subaybayan po natin ang ating VP Sara sa kanyang pagharap sa NBI. Alright, maraming salamat and keep safe and healthy. Peace out sa inyong lahat. Alright, thank you so much.